Mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa ating channel. Kamusta po kayong lahat? Meron po tayong update sa lagay ng ating panahon. Dalawang bagyo pong minomonitor natin. Pero before that, wag niyo po munang kakalimutan na i-like at subscribe ang ating channel bilang tulong na rin po, no, at paalala. At wag pong kalimutan i-hit ang notification bell para lagi po kayong ma-notify sa ating mga weather update. Mga kababayan, tuluyan na pong nakalabas ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Christine. And as of now, isa pa rin po siyang ganap na severe tropical storm, no, na may lakas pong hangin na 95 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa sentro, may bugso up to 115 kilometers per hour. Pa west southwest po ang kilos sa bilis po na 25 kilometers per hour. Mga kaibigan, ipapakita ko po sa inyo yung magiging direksyon or magiging direksyon po nitong si Bagyong Christine dahil po pabalik ito, no, ng ating Philippine Area of Responsibility by next week po, mga kaibigan. So ito, mga kaibigan, yung sinasabi natin, no, na parang paghahatak or hinahatak ng isa pang bagyo etong si Bagyong Christine, kaya muling babalik ng ating bansa. So ito, mga kaibigan, by October 30, alas 2 ng hapon, araw po ng Huwebes at Miyerkules, mga kaibigan, ito ay posibleng pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility bilang isang ganap na lamang po, mga kaibigan, na tropical depression or mahinang bagyo. At posible din maging isang ganap na lamang na low pressure area na may lakas ng hangin na 45 kilometers per hour. So mga kaibigan, bukod dyan, ito pa isang bagyo na ating minomonitor. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na bagyong humahatak dito nga po kay Bagyong Christine, etong si Bagyong Leon. And as of now, mga kaibigan, eto pong si Bagyong Leon, tignan natin, mga kaibigan, no, ay meron pong estimated na layo na 1,840 kilometers east of southeastern Luzon. May lakas ng hangin na 65 kilometers per hour. Malapit sa sentro, may bugso na 80 kilometers per hour. Pa west, northwest po ang kilos sa bilis na 25 kilometers per hour. So papasok ito sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po, mga kaibigan, ng October 27, alas 2 ng hapon, Sunday po yan, no? So ito yung sinasabi natin hahatak kay Bagyong Christine dahil humina na bilang isang tropical depression na lamang or pinakamahina ay low pressure area. Hahatakin siya ng mas malakas sa bagyong si Bagyong Leon, which is magiging isang severe tropical storm na pagdating nga po ng araw ng Sunday ng hapon. So ito po yung tinatawag natin na interaction ng dalawang bagyo. Kapag meron po silang distance na 1,400 kilometers, nagkakaroon po yan ng tinatawag natin na Fujiwara effect. So ito ay napaka-rare lamang at sa isang taon, napakabihira itong mangyari. Minsan isang beses or pinakamadaming beses na nangyayari ay 2 beses po, mga kaibigan. Pero napakabihira po noon mangyari talaga. Hindi na rin po iba ito, mga kaibigan, dahil nangyari na rin po ito noon, no? Ipapakita ko po sa inyo. Dati po, noong 2007, nangyari na yan sa 2 bagyo. Dito nga po kay Bagyong Lando at Bagyong Mina. Naghatakan po sila, mga kaibigan. Nagkaroon sila ng distance na 1,400 kilometers na pagitan. Hinihila ng mas malakas na bagyo ang mas mahinang bagyo paikot, pero magkapareho ang lakas ng bagyo, mga kaibigan. Posibleng magsanib yan. So ang mangyayari dito, mga kaibigan, etong si Bagyong Leon ay posibleng kuhanin niya, no, or magsanib versa sila nito nga pong si Bagyong Christine hanggat hindi pa nalulusaw, no, itong si Bagyong Christine. So ipanalangin natin na malusaw si Bagyong Christine bago sila mag-joint or magkaroon ng Fujiwara effect. So mga kaibigan ko, magiging banta po ba ito sa ating bansa, etong Fujiwara effect? Mga kaibigan, wag po kayong matakot dahil alam ko marami sa atin ang sobrang nangangamba dahil baka daw magsanib puwersa itong 2 bagyo. Bago po kasi hatakin itong si Bagyong Leon, itong si Bagyong Christine, magiging isang low pressure area na lamang ito. So wala na itong magiging masyadong epekto sa ating bansang Pilipinas. At ito naman pong si Bagyong Leon ay hindi po maglalandfall sa ating Philippine landmass. Papasok lamang po siya ng ating Philippine Area of Responsibility at aasahang lalabas din po ng ating bansa sa October 30, 2024 alas 2 po ng hapon, no? Bali Wednesday po yan. So hindi na po ito makakapaminsala sa ating bansa. Do magkakaroon ng effect dahil yung trap ng kanyang hangin, extension ng kanyang hangin sa may bandang Luzon ng area, mga kaibigan, yun lamang po magiging epekto niya. And other than that, wala na pong iba, mga kaibigan. So sa ngayon, mga kaibigan, meron pa rin po tayong mga apektadong lugar ng trap nga po. Nito nga pong si
Bagyong Christine dahil as of now, severe tropical storm pa rin siya. Inaasahan pa rin mga kaibigan ang malawakang pag-uulan, no? Pagdating sa hapon at sa gabi dito sa Negros Occidental, Negros Oriental, kasama po ang Cebu, Guimaras, Antique, Iloilo, Siquijor. So mga kaibigan, ito yung sinasabi ko sa inyo na posibleng maging impact din ito nga pong pag-U-turn, ito nga pong si Bagyong Christine. So inaasahan din ang malaking parte ng Central, North Luzon, Calabarzon, kasama ang Mimaropa, Isabela, ay posible din makaranas ng masungit na panahon dahil po sa trap or extension ng hangin ito nga pong si Bagyong Christine. So mga kaibigan ko, yan labang update natin for today, and please huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat.